Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Sa pagpapalit ng administrasyon ng Amerika, marami sa mga naging polisiya at plano ni US President Joe Biden ang maaaring hindi na ipagpatuloy ng bagong halal na Pangulo na si Donald Trump. Maaaring ang kanyang mga magiging mga plano para sa Pilipinas ay iba sa kung ano ang mga nagawa ni Joe Biden. Ayon sa mga eksperto at sa mga senador, kailangan naman ng paghandaan ng bagong pamumuno ni Donald Trump sa Estados Unidos. Ito ay sa kabila pa din ng mga nakaambang bagong polisiya ni Trump na kanyang inilahad noong panahon ng kanyang pangangampanya. Isa kasi sa mga nabanggit sa kanyang plataforma sa panahon ng kanyang pangangampanya ay ang may kinalaman sa mga overseas Filipino workers mahigit sa isang linggo bago ang eleksyon sa Amerika. Ipinangako ni Donald Trump na sa unang araw pa lamang ng kanyang pamumuno bilang Pangulo ng Estados Unidos ay maglulunsad siya ng isang mass deportation na ayon pa sa kanya, ito ang magiging pinakamalaking deportation o pagpapauwi sa mga illegal na migrante sa kanilang bansa sa kasaysayan ng Amerika. Sa kasalukuyan ay may nasa 11 milyong mga undocumented immigrants ang naninirahan sa Amerika, kung saan 3% ito ng kabuuang populasyon ng naturang bansa. 80% sa mga undocumented immigrants na ito ay naninirahan sa Estados Unidos sa loob na ng isang dekada o mahigit pa, at isang bansang Pilipinas sa mga maapektuhan sa deportation na ito kung ipatupad ito ni Donald Trump. On day one, I will launch the largest deportation program. It's going to be the largest deportation of criminals. We're going to get them out of here fast. America is for Americans and Americans only. Sa ngayon ay nasa kulang kalahating milyong mga Pilipinong nasa Amerika na walang kaukulang dokumento o mga undocumented OFWs. Kahit umano 1% lang ng mga kababayan natin ang pauwiin ni Donald Trump mula sa Amerika, ay nangangailangan na ng nasa 10 malalaking eroplano para mauwi ang mga ito. Dapat din na magkaroon ng maayos na plano para sa mga pamilya ng mga OFWs na mapipilitang pauwiin sa Pilipinas. Dapat na magkaroon ng agarang preparasyon para mabigyan ng tulong ang mga posibleng deportees, kabilang na ang mga pangkabuhayan, skills training at iba pa mula sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan. Kailangan din bigyan ng prioridad ng pamahalaan ng self-defense capabilities o kakayahan sa pagdepensa sa sarili, dahil sa huli, kahit umano gaano kadami ang mga kamping bansa ng Pilipinas ay dapat depensahan ng bawat Pilipino ang mga kapwa nito at ang bansang Pilipinas. Sa kabila naman nito ay hindi naman umano hihina ang relasyon ng Amerika sa Pilipinas. Ito ay dahil na din sa naroon pa rin ang magandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa, gaya na lamang ng mutual defense treaties, shared values at ang personal na koneksyon ng mga Pinoy sa Amerika. Pero kailangan pa rin itong paghandaan. Suhestyon ng mga eksperto, dapat umano na mas palawigin pa ng bansa ang alyansa nito sa iba pang mga potensyal na bansang maaari maging kakampi ng Pilipinas upang mas malakas pa ang proteksyon, lalo na sa issue ng mga undocumented OFWs. Malaki ang ambag ng mga overseas Filipino workers o OFW sa ating ekonomiya. Noong 2022, umabot ng $36.1 billion ang ipinadalang pera ng mga OFW sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ang mga remittance nila ay nakapag-contribute ng 8.9% sa overall gross national product o GDP ng bansa at 8.1% sa ating gross national income. Lalo pang tumaas ito noong 2023 kung kailan umabot sa all-time high na $37.2 billion ang OFW remittances. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang halagang ito ay nag-ambag ng 8.5% sa ating GNP at 7.7% sa GNI noong nakaraang taon. Sa tingin ng BSP, tataas pa ito ng 3% sa kasalukuyang taon kung ikukumpara sa nakaraang taon. Ang remittances na ito ay ginagastos ng mga recipients sa Pilipinas na nagpapalaki ng domestic consumption at nagpapataas ng kabuuang value-added tax sa gobyerno. Pinalalakas nila ang infrastruktura at serbisyo sa lahat ng mamamayan, kaya nagsisilbing lifeline kapag ginamit bilang puhunan upang muling buhay ng ekonomiya ng Pilipinas pagkatapos noon ng pandemya.
Nasa 3.1 billion US dollars ang pera padala o remittance ng mga overseas Filipino workers sa kanilang mga pamilya nitong Agosto 2023. Mas malaki ng 2.8% kumpara sa 3.02 billion US dollars na ipinadala nila noong Agosto 2022. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, umabot na ng nasa 24.01 billion US dollars ang pinadalang pera ng OFW. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas malaki ito ng 2.9% kumpara sa 23.34 billion US dollars na ipinadala nila sa parehong panahon noong 2022. Ayon sa datos ng BSP, 96% ng mga nakatatanggap ng remittance ay ginagastos ito para sa pagkain at iba pang pangailangan sa bahay at 61% naman ang ginagamit sa edukasyon. Pinakamarami ang remittance mula sa Estados Unidos na nasa 41.6% ng kabuuan, kasunod ang Singapore na nasa 6.9%, pangatlo ang Saudi Arabia at parehong pang-apat ang Japan at United Kingdom. Panglima naman ang United Arab Emirates. Mahalaga sa ekonomiya ang remittance ng mga OFW dahil sa dolyar na pumapasok sa bansa. Higit pa sa kanilang mga kontribusyon sa ekonomiya, ang sakripisyo ng mga OFW na ito ay nagpalakas ng pandaigdigang imahe ng bansa, lalo na para sa mga nasa larangan ng medikal at kaalyado. Ayon sa American Immigration Council, ang mass deportation umano na ito ay magre-resulta sa pagkawala ng maraming bilang ng mga nagtatrabaho sa constructions, hospitality at agriculture at magpapababa sa GDP ng Amerika ng hanggang $1.7 trillion. Sa administrasyon ni Joe Biden, maraming mga nakapasok na banyaga sa Amerika sa pamamagitan ng pagtawid lamang sa mga borders ng iligal. Sa ngayon, marami ang naglunsad ng protesta sa iba't ibang lugar sa Amerika upang tutulan ang nais na ito ni Donald Trump. We're here to send a message loud and clear after the election that even though this administration is going to target immigrant communities, it's going to target people of color, low-income people of color, that we're here to stay, right? We're not retreating into the shadows. We're actually going to be more visible and powerful than ever. But also like her rights, her rights feel like they've been taken away by the rhetoric that Trump is spewing. I came here when I was 10. I myself and him were immigrants. I mean, came here, my kids were born here, but I'm a sister. I was raised here my whole life, and often people forget where they come from. Pero magkagayon pa man, hindi pa din naman umano magbabago ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Mula pa man noong unang nanungkulan si President Donald Trump ng Estados Unidos, naging malapit na ang ugnayan nito lalo na noon sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I would, and I will say this, the media was a little bit late, and you actually missed the best part of the President's statement. I think you should make it again, but it was good. But we've had a great relationship. This has been very successful. We have many meetings today with many other leaders. The ASEAN conference has been handled beautifully by the President and the Philippines and your representatives. And I've really enjoyed being here. The weather is always good. Today it's pretty good. But one thing about the Philippines, eventually it gets good no matter what. But we very much appreciate the great treatment you've given. I thought last night's event was fantastic. Tremendous talent. Most of it, I guess, from the Philippines. But tremendous talent. Musical talent, dance talent. And we really had a tremendous time. All of the leaders. So I think on behalf of everybody, I want to thank you and I want to thank the Philippines. Thank you very much. We're not answering any. This is not the press stated. We are in a bilateral meeting. Maybe the press conference would follow.